Alnil TV. Pakisabi sa kanya kung paano niya itinakul noon si inay ay dapat din sa kanya na. Neri, saway sa kanya ng inay niya sabay hawak sa braso niya. Dati ay naging padalos-dalos ang pagpapasya ko. Dahil doon, hindi lang ako nahirapan kundi maging ikaw. Hindi mo alam ilang ulit akong napaisip kung tama ba o mali ang ginagawa ko. Pagtatapat nito. Anong ibig nung sabihin? Na pagkatapos ng ginawa niya ay babalik na lang tayo sa buhay niya? Tatangkalikin siya at nagsisisi ay pinapatawad at pinibigyan ng pagkakataong makabawi sa naging kasalanan niya. Kahit pa siguro nalaman kong pulubi si Doña Luisa ay ganyan ang ipapayo ko sa'yo. Karapatan mo na makilala siya dahil kahit ano pang sabihin ay miyembro ka ng lahing nila. Kapamilya mo siya. Pero inay, kung tutuusin, hindi siya ang nagkasala sa'yo kundi ako. Kung hindi ko tinanggihan ng alok niya noon, baka mas maganda naging buhay mo. Kaya ngayon ay naroon siya at nakaambang ipakilala ni Doña Luisa sa lipunang ginagalawan nito. Halos 1 buwan na lang ang nakalilipas mula nang kausapin sila ni Mr. Yanga, pero pakiramdam niya ay nang nagdaang araw lang iyon nangyari. Mahigit 1 buwan na siya sa poder ni Doña Luisa. Sinamahan siya ng inay niya sa pagharap dito, pero pagkalipas ng ilang araw ay bumalik din ito sa Santa Fe. Hinahanap daw ng katawan nito ang sariwang hangin. Pero ang duda niya, malamang ay naiilang pa ito sa matanda sa kabila ng malugod na pagtanggap nito sa kanila. Siguro din ay gusto rin siya nitong bigyan ng pagkakataong makilala at makalapit ang loob ang lola niya. Aminado siya na sa simula ay nangingilag siya rito. Pero mukhang taos naman sa loob nito ang pagnanais na makabawi sa kanila. Sa ipinakita nitong pagpapahalaga sa kanya ay unti-unting nababawasan ang pagkailang niya. Malapit-lapit na nga siya makarating sa punto na masasabi niyang ramdam na niya ang pagiging magkadugo nila. Noong una ay ganun lang ang pagtutol sa kalooban niya sa pasya ng inay niya na makipagkita siya sa lola niya. Nang humarap na sila rito ay tumanggi rin siya na manatili muna sa syudad katulad ng gusto ng lola niya. Pero nakiusap ito sa kanya at inayunan din naman iyon ng inay niya kaya hayun siya ngayon. Mas gusto sana niyang kung nandun ang inay niya sa gabing iyon ng pagpapakilala sa kanya. Pero nagpasabi na ito sa kanya na hindi ito makakaluwas dahil masama ang panahon sa kanila. Kaya ngayon ay sinusolo niya ang kabang madarama niya. Wala pang mga bisita, maya-maya pa siguro ng kaunti magdaratingan ng mga iyon. Sinamantala lang niya ang pagkakataon para matingnan ang paligid. Kapag kuwan ay nagpasya siyang bumalik na sa kwarto niya para doon hintayin ang pagsisimula ng pagdiriwang. Pagpasok niya sa kwarto niya ay narinig niya ang pagring ng cellphone niya. Mabilis na dinampot niya iyon. Hindi niya kilala ang numerong nakatala roon. Sandali siya nagkatubili bago niya pindutin ang button. Neri? Napasinghap siya. Nakilala ka agad niya ang tinig na iyon. Jordan? Ramil. Kapag kuwan ay napakunot siya. Paano mo nalaman ang number ko? Ibinigay sa akin ni Inay Melinda nung magpunta ako sa Santa Fe. Humigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone. Nagpunta ka ng Santa Fe? Kailan? Bakit? Walang nabanggit sa kanyang inay niya. Ayaw na siguro siya nitong bigyan ng alalahanin. Noong 1 araw pa, umalis ako nang hindi nakapagpaalam sa'yo at hindi man lang nakapagpasalamat. Nito. Oo nga pala. Bumagsak ang kalooban niya. Iyon lang pala ang pakay nito. Imagine my surprise when your mother told me what happened. Ano bang eksaktong sinabi niya? Iyong tungkol sa lola mo. I'm so happy for you. Kamusta ka na? Mabuti, ikaw? Okay lang, na-miss kita. Natuwa siya pero kaagad din niyang naalala tungkol sa babaeng kasamang sumundo rito. Puro kakalokohan, sabi na lamang niya. Ayaw niyang manumbat dahil parang wala naman siyang karapatan.
Ano bang ipinakangko nito sa kanya? Wala naman, hindi ba? I want to see you, saad nito. Magkita naman tayo. Bago pa siya makasagot ay may kumatok na sa pinto. Kasunod niyon ay bumukas iyon at pumasok ang lola niya. Kailangan ko na magpaalam, sabi niya. Please, you'll see me, ani Ramil. Tingnan na lang natin, tawagan mo na lang ako o kaya text. Pinindot na niya ang button. Huwag mong sabihin may manliligaw ka na agad. Nagbibiro ang himig ng lola niya. Hindi ho, kaibigan ko lang yon. Mabuti naman at nagkaroon ka na ng mga kaibigan, anito. Dati ko pa po siyang kilala nung nasa Santa Fe pa ako. Siya yung lalaking napadpad sa isla. Naikwento niya na rito tungkol kay Ramil. Napakunot noo ito. Really? Tell me more about him. Udyok nito. Pahapyaw na isinalaysay niya ang pangyayari. I see. Patangu-tangu ito. Gusto nga sana niyang magkita kami. Pagtatapat niya, napansin niya na parang nagtagi sa mga bagang nito. Alam mo ba kung sino ang lalaking yon? Nito. I mean, who he really is. Alam ko lang na may kaya ang pamilya nila. Nabasa niya sa isang magazine ng tungkol sa nangyaring aksidente kay Ramil. Nabanggit doon ang pagmamay-ari ng angka nito ng isang matagumpay na kumpanya. Hindi sa pinanghihimasukan kita, but I'd want you to stay away from him, anang lola niya. Ho? Bakit naman? Iba ang kalakaran dito sa syudad, Neri. Iba ang karan ng mga tao. Things are usually not what they seem. Kaya hindi tamang basta mo nalang ibinibigay ang iyong pagtitiwala. Let's just say, I have heard about him and I'm not happy with what I know. Ano po bang alam niyo sa kanya? Huwag na lang natin pag-usapan. Pero hindi naman ho basta kung sino lang si Ramil. Protesta niya. Noon ko pa siya nakilala at pumalatak ito. I wish I could have a heart as pure as yours. Anito. Isang pusong hindi marunong magduda sa motibo ng iba. But I've lived here far too long for me to maintain my belief in the goodness of everybody's heart. Sana'y pakinggan mo ang payo ko. Anito. Hindi siya nakaimik. Gustong magrebelde ng kalooban niya. Ngali-ngali siyang mga tuwiran. Pero naisip niya, baka mauwi lang ang lahat sa pagtatalo nila. Let's get ready. Anito kapag kwan. The guests are starting to arrive. Nervous? Tanong nito. Opo, hindi na siya nagkaila. Ginagap nito ang palad niya. Don't be, you'll do just fine. Pinaniyak niya at hinagkan pa siya nito sa noo. I'm just so glad you're here, my great and dear granddaughter. Ako man po ay natutuwa na nagkakilala tayo. Ganti niya, pero hindi niya maiwasan na mangulila sa inay niya, maging sa dating simpleng buhay na kinagisnan niya. Gigil na gigil si Luisa, sinasabi na nga ba niya at maitim ang budhi na maglolo. Noong una'y pinilit niya ang sarili na ipalagay na napakalaking coincidence lang na sa islang kinaroroonan ng apo niya napadpad ang apo ni Don Cito. Gayunman, nagmadali siyang alamin kung apo nga ba niya si Neri upang madala na niya ito sa syudad at mailagay ito sa poder niya. Nang hindi naman niya kakitaan ng pagpupursige si Ramil na hanapin at suyuin ang apo niya, ay medyo nakahinga-hinga siya ng maluwag. Baka mali ang akala niya. Pero ngayon lang ay tila napatotohanan ng suspetsyon niya. May iniluluto ang maglolo. Naglaro kaagad sa diwa niya ang mga hakbang na dapat niyang gawin para ilayo si Neri kay Ramil. Pero hindi ba't sinasabi na kung minsan, kung sino pang pinipilit na paglayuin, ay lalo pang nasasabik na magsama? She had to play it cool. Kung hihigpitan niya si Neri, ay baka matuto ito magrebelde. Ayaw rin niyang lumayo sa kanyang loob nito na hindi pa nga niya lubos na nalalapit sa kanya. Well, it was like a game of chess. Sa ngayon ay nasa defensive position siya. Kakailanganin niyang gamitin ang isip niya para mailayo ang apo niya sa swabing paraan ni Ramil. At saka na siguro siya aatake kapag tiyak niyang ligtas ng apo niya mula sa apo ni Don Cito.
Napailing-iling si Sito habang binabasa ang tungkol sa salo-salong ginanap sa bahay ng mga Bustamante kamakailan lang. Imagine that, sa loob-loob niya. Ayon sa artikulo, ang pakay ng salo-salo ay ang formal na pagpapakilala ni Doña Luisa Bustamante sa apo nitong si Neri, at ang babaeng nasa larawan ay napakapamilyar sa kanya ng itsura. Masyadong matindi ang sense of humor ng tadhana, na wika niya sa sarili. Kung hindi ba naman ay bakit ganun ang nangyari? Ang babaeng nakatagpo at nag-alaga kay Ramil ay nagkataon pang konektado sa babaeng matagal na niyang kinasusuklaman. May nakakalokong ngiting sumilay sa mga labi niya kasabay ng paghaplos-haplos sa kanyang baba. Some good could actually came out of what happened. Gayunman ay sandali siyang natigilan. May utang na loob siya sa mag-inang kumupkop sa kanyang apo, kaya kahit paano'y nakakakonsensya na. Matagal-tagal siyang nanatiling nakaupo at nakatunghay lang sa kawalan. Naudlot lang ang pagninilay niya nang bumukas ang pinto. "Oh, Lo, nandito pala kayo," ani Ramil na pumasok sa library. "Ang lalim yata ng iniisip nyo." "Medyo," sinipat niya ito. "Nakabihis ka? Going somewhere? May date kayo ni Maxine?" Ngumiwi ito. Maya-may napagawi ang paningin nito sa binabasa niya. "Have you read that?" tanong nito. "Yeah, pamilyar sa akin ang mukha ng babae, kaya binasa ko. Imagine my surprise to discover that she is Doña Luisa's missing granddaughter. Have you contacted her?" Tumango ito. And nothing. Hindi ko siya balak idamay sa kung anumang alitan mayroon kayo ng lola niya. Saad nito. Alam na kaya nitong si Neri ang tungkol sa tingin sa atin ng lola niya? "I'm not sure. I called her up to ask her out." "What did she say?" "Nothing definite." "Call her up again." "Lo, I'm asking you to have a hands-off policy on this. Remember, we owe her and her mother." Napatitig siya rito. Could it be that Ramil was falling for the woman? Heaven forbid. Lihim niyang naibulalas. Pero kung harapan niya itong kokontrahin, ay malamang na hindi rin siya nito pakikinggan. Okay, pahayag na lamang niya. "Just like that?" Anito. "Just like that," kumpirma niya. "Gaya ng sinabi mo, may utang na loob tayo sa kanila." "Oh, you haven't answered my question yet. Are you going out?" "Birthday ng isang kaibigan namin ni Maxine. We're going to meet each other there." "I see." Ngumiti siya. "No, you don't." Salungat nito. "You just think you do." "Have a nice time," sabi niya. Minabuti niyang huwag nang makipagtalo rito. "Whatever." Inabot nito ang susing nakapatong sa mesa. "I left my keys here while I'm going." Kapag kuwan ay lumabas na ito. Nagpakawala ng malalim na hininga si Ramil. Kahit walang sabihin ang lolo niya, ay nahuhulaan niya kung anong gusto nitong mangyari. If the old man could have his way, he would want him to use Neri in whatever plans for revenge his grandfather might have in mind. Pero kahit naiinis siya kay Doña Luisa, sa tila walang humpay na pakikipagtunggali nito sa kumpanya nila, hindi dapat makasali sa gusot si Neri. Ano bang kinalaman nito sa alitan? Kailan nga lang nito nalaman na apo ito ng katunggali ng lolo niya? He was so surprised when he found out about it, and he was so glad she was in the city. Sana'y pumayag itong makipagkita uli sa kanya. Sana'y huwag itong idawit ni Doña Luisa sa away nito at ng lolo niya. Dahil sa totoo lang, ay sabik na siyang makita ang dalaga. Medyo nadismaya siya nang maalala ang lakad niya sa gabing iyon. Maxine was coming with him. Ito ang nagpumilit ng kabastusan namang tumanggi siya. Mabuti na lamang at doon na lang niya nagkikita. They won't really be going together in the real sense of the word. Pagdating pa lang niya sa pinagdarausan ng salo-salo ay sinalubong kaagad siya ni Maxine. "I thought you'd never come." Anito at kumapit sa braso niya. Panay ang kwento nito, hindi rin ito humihiwalay sa kanya. Pero sa gabing iyon ay hindi niya gaanong masabayan ang sinasabi nito.
He was preoccupied with thoughts of Neri. And then I thought this alien would abduct me. His spaceship just swooped down from the sky. Saad nito. I see. Tumangutango siya. Hello, Earth to Ramil. You're listening to me. Kanina ka pang nakatulala. What gives? Nothing. Nothing, my ass. I invented this stupid story about being abducted by an alien and you just said, I see? I'm sorry, okay? Medyo may naiisip lang ako. Umami na lang siya. Hindi medyo. Sobra-sobra. Ani Maxine. What is it? Oh, don't bother yourself with it. Hey, what are friends for? Maybe I could help. Git nito. It's the woman who took care of me on the island. Kumunot ang noo nito. What about her? Get this. It turned out she's the granddaughter of Doña Luisa Bustamante. Really? Namilog ang mga mata nito. It's mind-boggling, right? You have the hots for her. Ano ka ba? Yes or no? No, maigting na sagot niya. The hots were not the right word to describe what he felt for Neri. Ang problema, ayaw sa kanya ni Lolo Sito. Is that it? Not really. There's no problem. Namamangha lang ako. Sabi niya. Oh, anito. In that case, let's dance. Inabot nito ang kamay niya at hinila siya papunta sa dance area. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.